ang madanihon nga People's Park sa San Carlos City. DSWD padayon sa pagpanghatag og financial assistance. Lokal nga buhatan sa panglawas mipalapnag sa dengue awareness. CHO giorient ang mga estudyante sa elementarya kabahin sa dengue. Bagong na-deploy nga BJMP personnel mibisita kang Mayor Gustilo. Syudad mipadayon sa pinakaunang drug testing sa tuig 2024. Maayong adlaw San Carlos, kini ang Vamos News. Sama ko sa aniya kami aron maghatod kaninyo sa mga nag-unang balita nga may kalabutan sa programa ning Kagamahanan. Ako si Janela Sicom ug karon si detalye sa mga balita. Ang People's Park sa San Carlos City usa ka maanindot nga dapit sa pagpahayahay ug sa paglingaw-lingaw sa kinaiyahan. Nahimutang kini sa Barangay 3, ang parke adunay stunning view sa Tanyon Street ug nagtanyag og malinawon nga palibot diin ikaw makapahuway, maka-ehersisyo o makapiknik uban ang imong mga minahal sa kinabuhi, ilabi na sa mga espesyal na okasyon. Mikabat sa 5.74 hectares, ang People's Park na puno sa nagkalain-laing mga pasilidad na ma-enjoy sa mga bisita. Makita nimo ang pavilion alang sa bisan unsang kalihukan ug luna alang sa outdoor cafe. Aduna usab kini infinity swimming pool ug usa ka regular nga pool alang ni adtong gusto nga mag-refreshing deep. Aduna usab kini boardwalk nga naghatag og usa ka scenic path alang sa paglakaw-lakaw nga magdala kanimo tabok sa miniature buildings nga nagdugang og kaanyag sa parke. Dugang pa ang parke maong lugar sa Philippine Heritage Tree Site na nagtumong sa paghimo og gamay nga kalasangan nga makadani sa nagkalain-laing klase sa mga langgam ug makapalambo sa palibot nga mga lugar nga adunay presko ug vibrant ka atmosphere. Aduna usab kini gamay nga museo, ang Alinsyawan Cave and Falls Art Gallery ug man-made falls, ang Busay, diin ang tubig niini diretso sa gamay nga limaw sa ubos nga adunay mga pula nga tilapia ug koi. Si Dr. Archilis Ponferrada, ang dedikado nagdumala sa People's Park, naglantaw niini isip usa ka buhi ug functional environment diin ang mga tawo mamahimong magtapok, mag-socialize ug makatagamtam sa natural nga katahom sa parke. Daghang mga tawo lakip mga estudyante ang bisita sa parke matag adlaw aron maglakaw-lakaw o mag-relax lang taliwala sa malinawon nga palibot labi na sa daplin sa dagat. Kung interesado ka nga mogamit sa swimming pool, adunay entrance fee. Ang mga hamto nga nagpangidaron og 18 pataas, pabayron og 100 pesos. Ang mga teenager nga nag-edad og 13 ngadto sa 17 anyos, pabayron og 50 pesos. Ug ang mga bata nga nag-edad og 12 anyos paubos, pabayron og 20 pesos. Sa laing bahin, ang infinity pool mahimong abangan lamang sa 7,500 pesos ang adlaw nga makaakomodar og labing taas nga 50 ka tawo. Kung gusto nimo nga mobisita sa weekdays, makasulod ka sa infinity pool sa 150 pesos lang matag tawo. Dugang pa ang mga kiosk mamahimong abangan og 250 pesos matag usa, ingon man ang lamesa 30 pesos ug ang lingkuranan sa 10 pesos. Kining talagsaon nga pasilidad sa gobyerno, ang People's Park sa San Carlos City, tinud-anay nga nagtanyag ug usa ka makapahimot nga kasinatian alang sa mga bisita sa tanang edad. Ang Department of Social Welfare and Development ubos sa Sustainable Livelihood Program, payapa at masaganang pamayanan kun SLP Pamana, mihatag og laing 300,000 pesos nga hinabang pinansyal ngadto sa kababaihan, asosasyon sang Barangay Palampas dinhi sa siyudad sa San Carlos niadtong Pebrero 13. Si Mayor Renato Gustilo ug DSWD Region 6 Project Development Officer 2, Raymond Hill Cervantes, ug City Social Welfare and Development Office OIC, Edena S. Dagundon, ang midunol sa mong hinabang dito sa City Mayor's Office. Ang mga representante sa San Carlos City Health Office kung CHO may bisita sa Kolehiyo de Santo Tomas Recoletos kung CSTR aron maalerto ang mga tinunan sa sakit nga dengue niadtong Pebrero 6 dito sa CSTR Cultural Center. Labing minos, gatusan ka mga high school student leaders sa CSTR ang mitambong sa Dengue Awareness Orientation na nagdala sa tema Empowering Communities Through Knowledge.
Si Technical Advisor and Medical Specialist 2, Dr. Mary Genevieve Montaño, ug Health Education and Promotion Officer Dennis Villasor, misgot sa mga matang ug nagkalain-laing klase sa lamok, ang dengue virus, sintomas ug pagtambal, ug ang 5S sa dengue prevention and control. Gipresentar usab nila ni Dr. Montaño ug Villasor ang entomological survey nga gihimo diin nasuta sa grupo nga adunay lamok nga Aedes sulod sa eskwelahan. Gipasabot ni Dr. Montaño ngadto sa mga nanambong nga ang babaeng lamok nga Aedes lang ang mopaa kay nagkanahanglan kini og protina sa dugo aron ma-develop ang iyang mga itlog. Ang peak biting kay sa kadlawon og kilom-kilom, ang kasagarang gitason sa kinabuhi sa lamok nga Aedes da sa kinaiyahan 2 ka semana ug kini mangitlog ug mokabat sa 1 ka gatos ka 3 ka beses. Ug ang mga kaso sa dengue nagadaghan sa tibuok kalibutan sukad ni atong Agosto 2023. But we have to curtail and dira na siya because we do not want any adverse reaction basta wala pa study. So, sa ilang study nakita na mawala na siya ng safe ng mga period or ages na pwede natin tagaan. Kita nyo may range siya. So, we do not want to have mga concerns na maglabaw kita sa iyang indication. So, we'll follow lang sa ilang recommendation. Ang tingnan mo sa Garden City Health Office, kinita isa yung mga lamok din, no? Ikan sa sulod, sa classroom, sa toilet, sa garden. So, ang result, dito sa sa among nakita sa microscope kaniya, galabanan din ng mga species sa lamok is ang kanilang Aedes aegypti o ang Aedes albopictus. Gipaila usab niya ang Dengvaxia, usa ka bakuna batok dengue, ang manalipod sa 9 hangtod 16 anyo sa mga individual nga adunay laboratory confirmed dengue infection hangtod sa 6 ka tuig. Dugang pa kiauhag niya ang mga estudyante nga aktibong moapil sa kampanya ug motabang sa paghimo sa ilang eskwelahan nga mas limpyo ug dengue-free environment. Samtang ang grade 12 student nga si Alec Dwayne Pasqua sa Science, Technology, Engineering and Mathematics strand, miingon nga ang learning activity dili lamang maghatag kanila og kahibalo ug impormasyon nga magamit sa ilang inadlaw-adlaw nga kinabuhi, kundi bag-ong mga panglantaw nga makatabang kanila sa pagbugnaw og mga ideya alang sa usa ka mas maayong komunidad. Si Principal Marinel Ocampo niingon ang mga responsableng miyembro sa komunidad kinahanglan nga well-informed ug proactive diya sa pag-amping sa ilang kahimsog ug kaayuhan. Pribilehiyo nila nga adunay mga eksperto nga nagpaambi sa bililhog insights ug kahibalo sa kabahin sa dengue. We are privileged to have experts in the field who will share valuable insights and knowledge about dengue prevention and other diseases with flu-like symptoms. We encourage each one of you to actively participate, ask questions, and take away practical tips that can be implemented in your daily lives. Let us seize this opportunity to empower ourselves with the knowledge needed to create a healthier and safer environment for everyone. Remember, the power to prevent and control these diseases lies in our hands, and by working together, we can make a significant impact. Gipaambit usab ni San Carlos City Mayor Renato Bustillo ang kasinatian sa iyang pamilya sa dihang nataptan sa dengue virus ang iyang anak, nag-auhag sa tanan sa pagtabang ug pagpakatap sa dengue advocacy alang sa kaayuhan sa tanan diha sa komunidad. You can acquire dengue anywhere. It's not only this acquired, but you should be aware of the mosquito. And there are so many kinds of mosquito according to our doctors. So, ay mosquito, makakat na maburot na nagkakon, ako mosquito, dengue na yan. So, pinasalusuloy mo sa mga city health. It's just really good and awareness. And I hope what we have there today, you will apply it outside the school. Even the school, you do not know kasi kailangan mo what the mosquito
yours in your home, in your neighbors, or probably your community. Dito usab sila si Vice President for Identity, Mission and Formation Reverend Father Monday Benjamin Edobor, OAR, Alternate Dengue Coordinator and Sanitation Inspector 1 Mark Edchel Lipa, ug ang High School Teacher Coordinators atol sa awareness campaign. Isunod usab ang clean-up drive ug fogging activity. Sa pakiginabi sa maong representante ngadto sa CHO, adunay 4 ka kaso sa dengue dinhi sa syudad sa San Carlos. Gawa sa high schools, ang San Carlos City Health Office kung CHO, ning pahigayon usab og orientation kabahin sa dengue awareness ngadto sa mga elementary pupils sa nagkalain-laing tunghaan dinhi sa syudad niadtong Pebrero 12. Dili muminos 300 ka mga estudyante gikan sa School of the Future, Ramon Magsaysay Elementary School, ug Tandang Sora Elementary School uban sa ilang mga magtutudlo ang mitambong sa orientation nga nagdala sa tema Empowering Communities Through Knowledge. Gihisgutan ni CHO Technical Advisor and Medical Specialist 2 Dr. Mary Genevieve Montaño ang mga klase sa lamok nga gikonsiderar nga mga dengue virus carriers, dengue virus transfusion, sangputan sa dengue virus infection, ang life cycle sa lamok, ug ang 5S Diskarte kontra Dengue Program nga gilangkuban sa search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, say yes to misting ug sustain hydration. Dugang ni Montaño nga tumong nila nga palig-unon ang ilang advokasya kabahin sa dengue ug ipakatap kini sa mga komunidad. Matod niya nga ang syudad mao na karon ang nag-una sa tibuok probinsya nga adunay pinakataas nga kaso sa dengue. Gihimugatan usab niya nga kinahanglan adunay usa ka task force aron mapadayon ang kalimpyo sa eskwelahan ug ang palibot niini. In-present namon ang findings namin kini and mugin na siya daghan kami nakita ang mga presence ng lamok na nagadala sa virus. So ang among aim actually is to disseminate, to do advocacy to as many people as possible. Okay, because the season, kanang dengue season, once nga maulihimi sa pag-disseminate, it would be too late. We are nagpakulbaan sa ginatawag nga outbreak. And since nga ang San Carlos, gatap siya sa tanan ng mga LGU sa province nga may dagan ng mga cases. So, kinalang kaitin na ako na pag-info drive because nga we want to prevent not just outbreak but death. So, we already have 2 deaths in San Carlos. Ang bagong na-deploy nga mga personnel sa Bureau of Jail Management and Penology, kung BJMP, may bisita ngadto kang City Mayor Renato Gustilo ug Vice Mayor Christopher Paul Carmona ni adtong Pebrero 7. Si San Carlos Senior Jail Inspector Mary Jane Zamora ug Jail Officers Darrell Elare, Noel Villaester, Jomar Villasencio ug Roel Mansueto na destino sa San Carlos City District Jail sugod ni atong Enero 8 ning tuiga. Si Zamora kanhina destino isip Inmate Welfare and Development Chief sa Marikina City Jail. Sila si Elare, Villaester, Villasencio ug Mansueto bago lang migraduar sa BJMP training. Si Mayor Gustilo miingon nga iyang gitugyan kanila ang pag-atiman ug operasyon sa pasilidad alang sa kayuhan sa mga PDLs. Matod ni Zamora nga plano niya nga pauswago ng pasilidad lakip ang mga personnel niini. Gikuyugan nila ni Jail Chief Inspector Felix Ariana, Jail Inspector Jose Roberto Mapa, ug Senior Jail Officer 2 Danny Goboli ang grupo atol sa ilang pagbisita. Ang San Carlos City Anti-Drug Abuse Council Conscada nipahigayon sa ilang pinakaunang drug testing activity alang sa tuig 2024 ni atong Pebrero 12. Dili muminos 250 ka mga regular ug job order employees sa City Agriculture's Office ang gi-drug test sa mga kawani sa San Carlos City Health Office. Gitumbok ni Legal Assistant ug SCADAC Secretariat Analiza Macaraya nga ang random drug testing usa ka mandatory requirement sa Civil Service Commission kon CSC pinaagi sa RA 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 alang sa usa ka drug-free workplace.
Gipasalamatan usab ni Macaraya si Mayor Renato Gostilo sa iyang suporta. Atong ginamonitor, no, kanang opisina, if drug-free ba yun, workplace kay matod pa sa mando sa civil service na to, o maski naapot sa atong Public Act 9165, dapat every workplace must be a drug-free workplace. Kung sa man, so man na to pag-determine sa ka workplace nga drug-free siya, of course, we have to make moves or initiate ngayon drug testing. Kaya di man nato masulti ang empleyado by just staring at that person na positive na siya, negative na siya, di ba? Kasi nakagustong pasalamatan. Of course, no. Atong mayor, no, kay anang suporta, natadjud niya, especially kaning aning pareha aning alakang. Kay anyway, para po na to ma-maintain ang integrity sa workplace ba? Kitang mga uban nga nakunod na sa mga reklamo, report na mauna. Hindi man sila masakpan karon kay makaikyas sila, definitely time will come. Kuan na dyan sila. Kung may makaikyas ana ba? Kaya ang taong suyop dyan, balag, drug test o wala. Kay bisyo na nila eh. I-follow kami sa among official social media account sa Facebook, ang SCCLG Information Page, ug sa Instagram at SCCLGPH. Mamahimo sab ninyong i-check ang among YouTube channel, Vamos News, ug ang official website sa syudad, ang www.sancarloscity.gov.ph. Mookad to mga balita nga among nahipos. Ang ginagmay nga butang kon buhaton sa makadagan mamahimong makapausab sa kalibutan. Hangtod sa sunod natong panag-uban. Daghang salamat ug Vamos San Carlos. Ikaw ba ay hindi bababa sa 18 taong gulang sa araw ng halalan? Residente ng Pilipinas ng hindi bababa sa 1 taon at sa lugar kung saan nais bumoto ng hindi bababa sa 6 na buwan bago ang halalan. Hindi diskwalipikado ng batas at hindi pa rehistrado? Kung oo ang sagot nyo, pwede ka nang magparehistro. Bukas ang voter registration simula February 12 hanggang September 30, 2024, Lunes hanggang Sabado. Pumunta lang sa Office of the Election Officer sa inyong lugar, sa mga Register Anywhere program sites o sa mga satellite o mall registration sites at magdala ng valid ID. Tandaan na hindi tinatanggap ang employer o employee ID, sedula at Philippine National Police clearance. I-accomplish ang CEF1 application form na ibibigay. Ang application form ay maaari ring ma-download mula sa COMELEC website www.comelec.gov.ph at i-print sa long bond paper. Pwede ring sagutan ito online at i-print. Ito ang step-by-step na proseso sa pag-fill up ng form. Lagyan lamang ng check ang oval katabi ng I signify my intention to undergo the process of voter registration, 18 years old and above. Lagyan din ng check ang oval katabi ng application for registration. Sa likod na bahagi ng papel, isulat ang pangalan, address, citizenship, period of residence, profession, contact number, email address at civil status. I-check ang box ng iyong kasarian, ilagay ang wastong petsa ng kapanganakan at lugar ng kapanganakan. Sa ibaba nito ay isulat ang pangalan ng iyong mga magulang. Dumako sa Part 2, Oath, Notice, and Consent, Regular, at tseka ng box katabi ng salitang registration, pati na ang box katabi ng not registered in any precinct. Kung ikaw ay isa sa mga persons with disabilities, senior citizens, indigenous people, o miyembro ng indigenous cultural communities, kayo ay bibigyang prioridad sa pagpaparehistro sa pamamagitan ng express lane. Mayroong supplemental data form na ibibigay ang election officer, ngunit pwede ring ma-download mula sa COMELEC website. Isulat ang iyong pangalan, barangay, city o municipality at province. Para sa mga indigenous people, i-check lamang ang yes box at isulat ang pangalan ng inyong IT o ICC community. Para sa mga PWD, i-check lamang ang angkop na box at uri ng assistance na kakailanganin sa araw ng halalan. Checkan lang ulit ang angkop na box sa katanungan kung nais mong bumoto sa ground floor o ang tinatawag na accessible polling place. Sa ibabang bahagi ang certification o attestation by assister. Ito ay pupunan ng kung sino man ang tumulong sa iyo sa pag-register.
Kung ikaw ay walang assistor o hindi kailangan ng assistor, maaaring iwang blanko ang bahaging ito. Matapos i-accomplish ang application form, ipasa ito at magpakuha ng biometrics gamit ang voter registration machine. Matapos ay kunin ang acknowledgement receipt. Tandaan, ang inyong application ay sasailalim pa sa Election Registration Board o ERB hearing na ginaganap sa itinakdang schedule. Kayo ay magiging rehistradong botante kung inaprubahan ang inyong application. Paalala din na hindi na kailangang magparehistro ulit ang rehistrado na. May legal na kahihinatnan kung ang isang botante ay mapapatunayang may doble o maraming record ng pagpaparehistro. Ngunit kung kayo ay lumipat ng tirahan o nais magpa-correct ng entry o magpa-reactivate, maaari kayong mag-file ng angkop na application sa loob ng registration period. Ang iyong karapatang bumoto simulan sa pagpaparehistro, kaya #magparehistro ka. Para sa wasto at tamang impormasyon, bisitahin lamang ang www.comelec.gov.ph o pumunta sa aming official social media accounts. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Blackie ng PT News. Headline ngayong linggo. Magpapatuloy sa susunod na buwan ang Voter Registration Commission on Election. Wow! Naku, totoo ba yan? Oo, totoo yan. Bola! Bola lang yan! Hindi Sa katunayan nga ay 7 buwan magtatagal ang pagpaparehistro ng mga bagong botante. Mga lilipat ng lugar kung saan sila boboto, magpapakorek ng entries at magpapareactivate ng kanilang registration. Mangyayari yan simula February 12 hanggang September 30. Wow! Sakto! Magpapareactivate ako. Aha! Mukhang 2 beses ka nang hindi nakaboto, no? Ganito kasi yan. Kapag 2 consecutive regular elections ka nang hindi nakaboto, ang iyong registration ay mati-reactivate, pero pwede ka na rin ulit magpa-reactivate ng iyong registration. Wow! Paano? Maaari kang pumunta sa opisina ng election officer sa inyong lugar para personal ka mag-file ng iyong application for reactivation o pwede ka rin mag-file online ng application for reactivation basta kumpleto ang iyong biometrics sa database dun sa opisina ng election officer kung saan ka magpa-file. Wow! Ayos! Pwede na pala ako mag-reactivate online. Tama! Kailangan lang i-email sa official email address ng Office of the Election Officer kung saan ka magpapa-reactivate ang iyong accomplished application form na nakasulat sa iyong active email at cellphone number at scan copy ng requirements tulad ng valid ID. Wow! Mas madali at mas mabilis niya. Hindi ko na kailangan pumila pa. Nice! Galing! At kung okay ang iyong mga pinasang dokumento, kayo ay i-schedule ng online video interview. Wow! Ayos talaga! Mapag-reactivate na ako nang hindi umalis ang bahay. Ang galing! Tama! Pero tandaan, ang pagtangkap ng online application ay hanggang September 7 lamang. Kaya, kung nais magparehistro o magpa-reactivate o mag-file ng iba pang application, pumunta na kayo sa opisina ng election officer sa inyong lugar o sa anumang satellite o register anywhere program sites. Dahil, ang iyong karapatang bumoto, simulan sa pagpaparehistro. Kaya, #magparehistro ka. Kuya. Ito. Uy! Ikaw yung nasa list ng Comelec, di ba? Ngayon, alam mo na. Ganun yun, di ba? Ngayon, alam mo na, ako po yun, pero hindi na po ako... Halika muna, may itatanong sana kami. Kasi, gusto sana namin makakapatid magpa-transfer ng lugar kung saan boboto. Kasama yung pwede i-apply yung voter registration sa February 12, hindi ba? Opo. Kasama po ang transfer of registration record sa mga aplikasyon na tinatanggap ng Comelec sa voter registration mula February 12 hanggang September 30, 2024. So, pwede ako magpalipat ng ibang city, municipality, district? Ako po. Gusto ko sana baguhin yung address ko kasi lumipat ako ng bahay. Pero parehong city, municipality, saka district pa rin. Pare, what if overseas voter like me? Sa kabilang city, municipality, district ako napag-register locally, pare. Before transferring overseas. But I want to transfer here with my family, pare. Kasi more than 1 year na rin naman mag-reside dito, pare. Iba-iba po palang klase ng transfer ninyo. Pero wag ko kayo mag-alala. Pwede po lahat ng transfer na nabanggit ninyo. Kailangan nyo lang i-check ang application for transfer of registration record at kung anong klase ng transfer. Para kay Bunso,
within the same city, municipality, o district. Para kay Kuya M, yung from another city, municipality, o district. At para naman kay Kuya T, yung from foreign post to local OEO other than original place of registration. Bukod sa CEF1 application form, kailangan na rin i-fill upan ni Kuya T na overseas voter ang OVF1. Madali lang pala eh. Yun lang ba? Huwag niyong kalimutan magdala ng valid ID, pati na rin ang voter certification mula sa election officer kung saan kayo nakarehistro dati, o sa COMELEC National Central File Division o Office for Overseas Voting para sa overseas voters. Okay. Noted. I see pare, we still have time to prepare the documents, tol. Woo! Yes, preparation is the key. To register hassle-free. Ang iyong karapatang bumoto, simulan sa pagpaparehistro. Kaya, ngayon, alam mo na! #magparehistro ka.